Hello mga kamatler na isang magandang araw sa inyong lahat. Ako pa rin ang inyong abot kamay na edu-creator sa mathematics, si Sir Ash. And today, we are going to have a discussion on how to play Sudoku. Yes, maglalaro tayo for today mga kamatlearners. So, without further ado, let's do this. Okay, so first things first, ano nga ba ang Sudoku? Ang Sudoku ay isang number puzzle na kung saan ito ay nagiging libangan ng maraming kabataan as well as ng ating mga matatanda. Okay, nagkakaroon na din tayo ng mga contest about Sudoku as well as yung mga variations ng Sudoku. But so much for that. What we will be doing right now is how to play Sudoku. So yung pinaka-basics talaga. So solving Sudoku puzzle can be easy or difficult depending on the level of the puzzle you chose to do. So of course, merong mga stars ang level ng Sudoku. Merong 1 star hanggang sa 5 stars in which yung 5 star yun na yung pinaka mahirap, okay? So the easy ones have more given numbers and make it easier to solve in the number grid, while the difficult ones have less number provided. But of course, in this video, we will be discussing techniques on how to solve Sudoku. Alright, so this is an example of an unsolved Sudoku. So this is an example of a 9x9 Sudoku na kung saan may mga numbers dyan. So ang rule ng Sudoku ay very simple. So sa bawat rows, yan, bawal magpabalik-balik ang mga numbers from 1 to 9. Ganon din ang bawat columns. Bawal din magpabalik-balik ang 1 to 9 as well as itong mga smaller grid. Itong small 3x3 natin, bawal din magpabalik-balik ang 1 to 9 dyan. So basically, yun yung challenge ng Sudoku puzzle. We will try to arrange and complete the whole table or the whole puzzle in which hindi magpabalik-balik yung mga numbers from 1 to 9 for each column and for each row and for each small mini box. Alright, so napakadali lang ng rules ng Sudoku, my dear math learners. So, of course, kapag isosolve na natin ito na magiging mukha niya. Ayan, kompleto na. So, if you check this one, wala ka makikitang pabalik-balik na 1 to 9 dito. Ganun din dito at ganun din dito. Of course, in each row, wala ding magpabalik-balik na 1 to 9 as well as in each column. Alright, so ganun lang kadali, my dear math learners. So paano nga ba mag-solve ng isang Sudoku puzzle? So let's start with the very easy or yung pinaka-easy talaga. Ito yung tinatawag na 4x4, my dear math learners. So as you can see here, dahil 4x4 ito, 1 to 4 lang ang magagamit natin na mga columns. We have 1 to 4 for each column, for each row, and for each mini grid. So therefore, hindi magpabalik-balik dyan ang 1 to 4. Okay, so bawat linya dito, bawat maliit na box, mini grid, bawal ang 1 to 4. Okay, so for this one, we will try to solve this. So let me show you, my dear math learners, kung paano. Okay, so as you can see, sa mini block na ito, kulang na lang ng 4, right? Sa mini block na ito, kulang na lang din ng 4. So, of course, para madali mong masolve ang isang Sudoku puzzle, magsimula ka kung saan yung almost matapos na. Okay, so we will start here. So, 1, 2, 3. Ano na lang kulang? Of course, yun yung 4. Okay, so let's write 4 there. Alright. Of course, dito naman din, sa maliit na mini grid na ito, kulang na lang din ng 4. So, we put 4. So, as you can see, my dear math learners, tapos ka na sa dalawang mini grid. Kulang na lang itong dalawang mini grid dito. So, paano ba ito isolve? So, you can consider each row or each column. So, let's consider one column ito. Ganyan. Okay. So, meron ka ng 1, 2. So, ano na lang ang kulang dito? So, it could be 3 and 4. Dahil meron ka ng 3 dito na line sa row na ito, bawal ka maglagay ng 3 dyan. So, of course, we will put 4. Alright. And then, automatic, that will be 3. Ayan. So, isang kulang na lang para sa row na ito. So, therefore, this is automatically 2. And for the last one, we have 1 here. So, kompleto ka na agad-agad. Congratulations. Now, let us finish our puzzle. Ito naman tayo. So, we have 1, 2, 3 at 4 na lang kulang para sa column na ito. So, dahil may 3 ka na dito, therefore, this will be 4 and this will be 3. Of course, dahil sa row na ito, kulang ka na lang ng isa,
that is automatically 1. And para dito naman, kulang ka na lang din ng isa, that is automatically 2. And congratulations, my dear math learner, you just solved your first 4x4 Sudoku grid. Alright. So, napakadali lang, di ba? So, ganun lang, my dear math learners. Now, of course, let us go to the next. Ito naman, my dear math learners, isang example para sa inyo ito. Okay, so, pwede nyong i-kopyahin ito sa inyong mga papel and you try to solve them. I'm sure you can solve it right away. Alright. Of course, hindi dyan natatapos ang ating discussion on how to play Sudoku kasi mostly, ang ating mga nakikita na Sudoku ay hindi 4x4 kundi 9x9. So, later on, we will try to solve that one. Alright, so we have here in the next level, the medium one, we have the 6x6 Sudoku, my dear math learners. So, paano mo naman ito isosolve? Of course, 1 to 6 na ang gagamitin natin in each row, in each column, and in each mini grid. Alright, ayan. So, ito yung mini grid natin. So, tatapusin lang din natin ito. Okay, so, paano nga ba tapusin, my dear math learner? So, of course, you can always start kung saan ka malapit ng matapos. So, as you can see in this column, ito yon. Okay? Kulang na lang ng dalawa, 2 at 5. Alright. So, 2 at 5 na lang pwedeng malagay dito. But, because may 5 ka na dyan, so you can write here 2. And then, you can also write here 5. Ayan. So, tapos ka na sa first column mo. How about the next? Okay, saan ka magsisimula? Basically, my dear math learners, the technique here is very simple. Magsimula ka lang kahit saan, kung saan pwede ka makapaglagay ng automatic na mga numbers. However, ito lang ang gusto kong i-emphasize sa inyo na bawal kang magkaroon ng guessing game dito or bawal kang mag-guess ng mga numbers na kung gusto mo, what if ito, ganyan, ganyan. Hindi, bawal ganun. So, ang gagawin mo is to make sure yung logic mo ay tama talaga para sa box na yan or sa square na yan. Okay, so let's finish this. So let's try this one. Okay, so meron ka na kulang na ito ng 6, right? Ito dito, 6, 4 at 1. So as you can see, my dear math learners, dito na line, bawal ka maglagay ng 6 because may 6 ka na dito. So therefore, automatic 6 na ito agad-agad. So, ano na lang kulang dito? 1 at 4. So, 1 at 4. So, wala kang basis dito na makalalagay ka ng 1 at 4 kasi you're not yet sure na pwede si 1 dito, pwede din si 4. Dito din, pwede si 1, pwede si 4. So, pwede mong i-skip yan siya. Then, you can also check other areas. So, as you can see, this row here, isa na lang ang kulang. So, 1 na lang ang kulang dyan. So, we have here 1. Alright. So, my dear math learners, as you can see, kulang na lang ito ng dalawa. So, 1, 2, at saka 3 na lang kulang. So, however, hindi din tayo makakalagay dito ng 2 at 3 because hindi pa natin sure kung ano talaga doon. Alright, so let us go to another place. Let's go here. Okay. So, as you can see here, 1, 2, wala pang 2 dito sa mini grid na ito. However, dahil dito na row may 2 ka na, so automatic, this is already your 2. Alright. So, 1, 2, 3, 4, at 6 na lang. Dahil may 6 ka na dito, bawal ka nang maglagay ng 6 dito. So, this is automatically 6. This is automatically 4. Dahil itong first mini grid natin, wala itong 4. So, alam na natin ngayon na ito ay 4 at ito ay 1. So, kompleto na agad ang isang mini grid at yung pangalawang mini grid natin. Now, kulang na tayo ng dalawa dito sa ating pangatlong mini grid. Ano ang kulang? So, that is 1 and 2. Of course, hindi pa tayo makalalagay ng 1 at 2 because hindi pa tayo sure. Pwede tayo maglagay ng 1 at 2 dito. Pwede maglagay ng 1 at 2 dyan. Alright. So, let us skip. Now, this line, isa na lang kulang. So, we can put here 3. Alright. So, we have 1. Okay, wala pang 1 dito. So, pwede tayo maglagay ng 1 dito. Alright. Now, 2, 3, 4. So, may 4 dito. Bawal ang 4. Pwede ang 4 dito, dalawa. Okay, so, medyo mahirap pa. And 6. Now, as you can see, ang 6, bawal dito. Ang 6, bawal din dito dahil may 6 dito. Automatic, this is 6. Of course, pwede na nating balikan si 4 na kulang dito sa mini grid na ito dahil may 4 dito na bawal. So, this is automatically 4 and this is automatically 1. Alright, my dear math learners. So, ano na lang kulang natin sa column na ito? 3 at saka 5.
Now, as you can see, may 3 dito. So, bawal tayo maglagay ng 3. Dito tayo maglalagay ng 3. At dito si 5. Alright. Now, how about this one? This column here. 1, 2. Kulang pa ng 2. So, bawal pa. So, 6, 3 na lang. So, dahil may 3 dito sa mini grid na ito, bawal tayo maglagay ng 3 dito. So, automatic, we put 3 here. And yung 2 natin will be here. Of course, isa na lang kulang sa mini grid na ito. And that will be 2. So, dalawa na lang na mini grid ang kulang natin, my dear math learners. So, we can write now 6, 5, 4. Okay, bawal si 4 dito. So, we can write 4 here. We can write 1 here. And dahil dito, kulang na lang na line is 2. And automatically, this will be 1. And now, you have solved your 6 by 6 Sudoku grid. Congratulations, my dear math learners. So, ganun lang kadali, my dear math learners, ang technique sa pag-solve ng Sudoku. Of course, my dear math learners, tapos ka na sa easiest and sa medium na Sudoku puzzles. Now, we will go to the usual Sudoku puzzles na nakikita natin. At ito nga yung 9 by 9. So, for some adults, mahirap ito. But basically, yung mga 9 by 9 Sudoku puzzles natin ay meron talagang easy hanggang difficult na mga levels. Okay. So, the more given numbers, mas easy yon. Pero kung konti lang numbers na binigay, medyo hard na yon siya. Okay. So, ganun pa rin ang rule, my dear math learners. Since this is 9 by 9, we will be using 1 to 9. Alright. So, later on, my dear math learners, I will teach you some techniques kung ano nga ba yung mga way para makasolve agad-agad at mas mabilisan mag-solve ng mga Sudoku puzzles. Alright, so I will just show you by doing paano nga ba ito. Okay, so saan magsisimula kapag ganito, my dear math learners? So you can always start with the mini grid na medyo kompleto na. So as you can see here in our 9 by 9, itong middle natin na mini grid, kulang na lang ito. 1, 2, 3, 4 at saka 5 ang kulang dito. Tama? So of course, dahil may 5 ka dito, alright, so bawal ka maglagay ng 5 dyan. So automatically, that will be 4. Alright, and this will be 5. Okay, so tapos ka na sa middle part mo. Okay, so let us continue. So ano pa ba ang kulang dito? So you can also look at this one. Okay, so we have here 1, 2, 3. So 4, bawal dito. And bawal din dito kasi itong mini grid na ito ay may 4 na. So of course, this is automatically 4. Then you go to 5. Wala pa itong 5. Tama? Okay, pero bawal ka maglagay ng 5 dito kasi sa mini grid na ito ay may 5. So automatic, this is also 5. And your 7 will be here. Kasi meron ka ng 6. 7 na lang kulang. May 8 ka na. May 9 ka na. Alright. Now, how about this mini grid dito? Wala itong 1, right? Dahil may 1 ito dito, bawal ka maglagay ng 1 dyan. So, we will have 1 here. So, 1, 2, 3. Wala pa itong 3. So, therefore, bawal ka maglagay ng 3 dito kasi meron kang 3 dito banda. So, we will just put 3 here. And automatic, ang kulang na lang dito ay 8. Alright, tapos na ang mini grid na ito. How about this mini grid? So, we have 1. Okay, wala pa tayong 1 dito. Pero bawal ka maglagay ng 1 dyan kasi may 1 ka na dito. Ito na lang paglalagyan ng 1. However, pwede ka pang makalagay ng 1 dito, pwede din dito. So, wag muna nating lagyan. Alright. Then 2, may 2 na ito dito kasi because of this. So, pwedeng si 2 dito banda. Okay, 2. Pero hindi pa tayo maglalagay. 3, 4, 5, 6. Okay, may 6 na dito. Wala pang 6 ito, tama? Okay, pero bawal tayo maglagay ng 6 kasi dahil sa 6 dito. At bawal din tayo maglagay ng 6 dito dahil mayroon tayong 6 dito. So, automatic, this is 6. Now, as you can see, this row, isa na lang ang kulang. Automatic, that is 1. So, pwede nating balikan yun kanina. Ang kulang na lang dito ay 2 at 9. However, pwede tayo maglagay ng 2 at 9 kahit saan dito because hindi pa tayo sure. So, ganun nga, my dear math learners, kapag hindi pa tayo sure, hindi pa natin pwedeng lagyan yan ng number agad-agad. Alright. So, let us continue to other places. Okay, how about this one? Okay. So, we have 1,
mayroon 1 na row na ito. Ito din, may 1 na row na din. So, pwede tayo maglagay ng 1 dito. Wag muna nating lagyan. 2, 3. 3. Okay, bawal ang 3 dito. At dito din na 3. At bawal din dito na 3. I hope you see that because 3, 3. So, bawal na itong dalawa. And 3 here. So, automatic this is 3. Alright. So, as you can see, 4, 5. Okay, may 5 dito. Meron ding 5 dito na line. So, automatically, this is 5. So, pwede na nating balikan ngayon ang 1 because ang 1 bawal dito, ang 1 bawal dito. So, dito tayo maglalagay ng 1. And our 8, bawal tayo dito maglagay ng 8 dahil may 8 na tayo dito. So, we have 8 here and we will become 9 here. Alright, tapos na ang mini grid na ito. Alright. Now, let us continue, my dear math learners. Napakadali lang, di ba? So, we have here, like this example. Meron tayong 1. Okay, bawal ang 1 dito. Bawal din ang 1 dito. So, marami pang paglalagyan ng 1. 2, 3. 3, 3, bawal. Okay, so bawal ang 3 dito. Bawal din ang 3 dito. So, ito lang paglalagyan ng 3. So, bawal pa tayo maglagay ng 3. 4, 5, 6. So, 6, bawal. Then, dito, 6, bawal. Okay. Bawal dito ang 6. Kasi may 6 dito. Okay. So, therefore, automatic, this is 6. Ayan. 7, 7. Okay. Pwede pa tayo maglagay ng dalawang 7 dito. 8. Ito dito, bawal din ng 8. Dito, pwede pa rin maglagay ng 8. Alright. How about 9? So, 9, bawal na dito. Pero, bawal din dito. Okay, dahil may 9 tayo dito. Okay, so that will be our 9. So, 9, 8. Pwede na nating malagyan ng 8 dito kasi bawal ito ng 8 because of this one. Okay, so 8 tayo dyan. Then, we have 7. Dito, pwede pa si 7. 6, 5, 4, 3, 3. Okay, so automatically, this is 3. Then, 2, 1. So, dahil may 1 dito, bawal tayo maglagay ng 1 dyan. So, 1 dyan. And this will be 7. Alright. So, dalawa na lang kulang dito, my dear math learners. And that is 1 and I think 4. So, dahil may 1 ka dyan, so, dito ka maglalagay ng 1. And dito na yung 4. Okay. So, dalawa na lang din ang kulang dito. That is 2 and 6, I think. So, bawal ka maglagay ng 6 dito. So, dito ka maglalagay ng 6 at dito ka maglalagay ng 2. Alright. And then, kulang na lang ito ng 8 at saka 7. Okay, 8 at 7 para sa row na ito. By row ang tinitingnan ko ngayon, my dear math learners. So, dahil may 7 dito, dito ako maglalagay ng 7 at dito ako maglalagay ng 8. Okay. So, can we simplify or finish this mini grid? So, we have 1, 2. Okay, bawal tayo maglagay ng 2 dito. Dito tayo maglalagay ng 2. 3, 4, 5, 6, 7. Automatic, that is 9. Alright. Now, we only have this one. 1, 2, bawal. Okay, bawal si 2 dito. Bawal din si 2 dito dahil may 2 tayo dyan. Alright, so 2 tayo dito. Isa na lang ang kulang dito. So, I think that is 7. Alright. So, 9 at saka 8 na lang. So, 9, may 9 tayo dito. So, dito ako maglalagay ng 9 at dito ako maglalagay ng 8. Okay, konti na lang, my dear math learners. So, we have here 1. Bawal si 1 dito. Bawal din si 1 dito. So, automatic. That is 1. 2, 3. Bawal si 3. Bawal si 3. Okay. So, dito ako maglalagay ng 3. 4. Bawal si 4 dito. Dahil dyan, bawal din dito 4. So, dito, bawal din si 4. So, dito ako magpo-4. 5. Bawal si 5 dyan. Dahil dito. So, automatic 5 ito. 6, 7, at 8 na lang. So, may 7 na tayo dito. So, dito na si 7. At dito naman si 8. Of course, isa na lang kulang dito and that is 7. Alright. Ito naman, dalawang kulang pa. So, 1, 2, 3, 4, at 6. So, can I put 4 here? Yes, I can put 4 here kasi yun na lang din ang kulang para sa column na ito. So, automatic, this is 6. So, 1, 2 na lang ang kulang.
May 2 na tayo dito. So, dito ako mag-2 at dito ako magna-9. And now, my dear math learners, congratulations! Natapos na natin ang ating Sudoku puzzle na 9 by 9. So, I hope if you see this very useful, you can share this like this. And, of course, paki-subscribe na lang din. Okay, but we're not yet finished, my dear math learners, kasi ituturo ko na ngayon sa inyo kung ano yung technique na ginagamit ko para makasagot sa ating puzzle na ito. Okay, so now let us remember, my dear math learners, that in solving Sudoku, you start in the column or row or mini grid. That's the most important information. Kung saan yung mas marami, doon ka magsisimula. Okay. Ito din piece of advice o isang tip sa inyo, my dear math learners, gumamit kayo ng pencil para at least kung magkamali kayo, pwede nyo nang ma-erase agad-agad. Alright. Let us continue. So, ito na nga yung mga Sudoku techniques natin. So, first, you can have the scanning technique and then you can also have the analyzing techniques. So, we can have the one direction na scanning. Okay, yun yung pinakita ko kanina. Tinitingnan ko by row kung ano yung kulang, by column ano yung kulang. Pwede mo din pagsabayin yun siya. Okay? So, scanning one direction, pwedeng two direction, pwede din single candidates, and then pwede din eliminating number from rows, columns, and boxes. I will be showing you each and every technique dito sa ating video, my dear math learners. Okay. As well as the analyzing techniques. Okay, let's start. Now, ito nga yung example ng one direction. So, as you can see, my dear math learners, itong mini column na ito, wala pa itong 9, right? Pero, dahil sa row 3, meron niya siyang 9 dito sa first mini grid, and sa third mini grid, meron na ding 9 sa second row. Therefore, bawal na itong lagyan ng 9. Automatic 9 ka na agad dyan sa second grid mo sa first row. Okay, so ganun lang kadali ang scanning with one direction. How about scanning with two directions? So ito, example, my dear math learners. So dito na mini grid, meron ng 1 at 1 dito sa second and sa first rows natin. Okay, ito yung row, ito yung row. So therefore, ito dito sa ating third mini grid, bawal ka na maglagay ng 1, bawal ka na din maglagay ng 1. Okay. And dahil dito sa letter G mo na column, may 1 ka na sa 6th mini grid, right? Okay, so bawal ka na din maglagay ng 1 dito para sa third mini grid mo. So automatically, ito na agad ang magiging 1 mo. So that is scanning in two direction, my dear math learners. There are times din na pwede mong hindi gamitin yung scanning mo. Instead, ang gagamitin natin is searching for single candidate. So, paano nga ba yun? So, as you can see here, kung titingnan natin, itong mini grid na ito, meron na siyang 3, 4, 8, at saka 7. Okay? So, kulang na lang dyan ang 5. Dahil may 5 dito, itong linya na ito, bawal na din magkaroon ng 5. At dahil may 9 dyan, bawal na din ito magkaroon ng 9 dyan. Okay? So, I hope that is clear. But because sa cell na ito, sa square na ito, mayroon kang 1 at 6 dyan. So, bawal ka maglagay ng 1, 6 dito. So, if we would consider 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at saka 9, bawal nang ilagay dito. At yung natitira na lang ay 2. So, automatically, 2 na agad ang sagot sa box na yan. Alright. So, ganun ang searching for single candidates. So, you will try to apply logic na wala nang ibang malalagyan dyan, kundi yung number lang na yun. Alright. So, ganun lang kadali, my dear math learners. Now, how about eliminating numbers from rows, columns, and boxes? Okay. So, as you can see here, bawal ka maglagay ng 1 dito na line. Okay. Dahil itong mini grid na ito, wala pang 1 ito. So, bawal na ito malagyan ng 1. So, pwedeng 1 lang ang pwede mong malagay dyan, right? Dahil 1 lang ang pwedeng malagay dito, so, ibig sabihin, itong column E, bawal na din maglagay ng 1 pa dyan. Kasi ang 1 ay pwede lang malagay sa dalawang ito. And because of that, itong second grid natin or second mini grid natin, bawal na ding maglagay ng 1 dyan. So, it is automatically, itong natitirang box dito, pwede mong lagyan yan siya ng 1. So, that is eliminating numbers from rows, columns, and boxes. Alright. So, napakadali lang, my dear math learners. So, logic lang talaga at analysis. Alright.
Now, how about searching for missing numbers in rows? So, we have here, ito yung kanina. Okay, example ko. 'Di ba? Dalawang kulang na lang dito sa row na ito. So, ang kulang na lang dito is 6 at saka, I think 7. Okay, 6 at 7. But because merong 6 dito, so automatically, bawal ka maglagay ng 6 dyan. So, doon na si 6. And ito naman dito ay magiging 7 agad. Okay, so nakompleto mo na agad-agad ang row na ito. Itong row number 6. Ganun lang kadali, my dear math learners. Now, we also have here the eliminating squares using the naked pairs in the box. Okay, ito medyo higher level na ito ng technique. So, kung titingnan natin, itong 4 at 9, dito, bawal na maglalagay dito ng 4 at 9. In which, ito yung kulang ng mini grid na ito. Now, pwede ba maglagay ng 4 at 9 dito? Bawal din kasi meron kang 4 dito at meron ka ding 9 dyan. Okay. So, automatically, ang pwede mo lang paglalagyan dito ay 4 at 9. Yun yung kanina na napansin ninyo, hindi mo na ako naglalagay ng mga numbers kasi pwede kang maglagay ng 4 dyan, or 4 dito, or 9 dyan, at 9 dyan. Hanggat hindi ka pa sure, huwag ka muna maglagay. But, it already stated na sa box na ito, ang paglalagyan lang ng 4 at 9 ay itong dalawang box na ito. At dahil dyan, yung ibang mga numbers na kulang, like 1, 2, 3, 4, ito yung dalawa, 4, 5, okay, yung 5 hindi mo na kinonsider, but yung 6, in which itong 6, tatlo pa ito pwede paglagyan ng 6, right? But because may 6 dito na number sa first column natin, sa column A, automatically, ang paglalagyan ng 6 ay itong part na lang na ito. Okay, so that is why pwede mo nang lagyan agad ng 6 ang box na yan. Alright, so another example yan, or another technique yan, my dear math learners. Now, of course, we also have the naked pairs in rows and columns. So, of course, ito. Ganun din kanina, bawal ka maglagay ng 2 at 7. So, 2 at 7 na lang paglalagyan dito. Alright, 2 at 7. Now, because 2 at 7 dyan, sa last row na ito, itong row number 9, bawal ka maglagay ng 6 kasi may 6 na dyan. Bawal ka din maglagay ng 6 dito kasi may 6 na dito. So, ito dito, ito na lang yung naiwanan na walang paglalagyan ng 6. Bawal ka din dito, of course, kasi may 2, 7 dyan. 2, 7 lang pwedeng paglalagyan dyan. So, automatically, 6 ka na agad dyan. Alright, so I hope you got that one, my dear math learners. And ito naman, one of the most difficult way is the eliminating squares using hidden pairs in rows and columns. So, ito, nililista niya talaga lahat ng possible numbers na pwedeng malagay sa box na yan. So sa row na ito, kung titingnan natin, wala tayong ibang paglalagyan ng 7 kundi ito lang. Dalawa. Okay? But because ang 1, 3, at 4 natin, so sa given dito, itong 7 at 9, itong 3 at 9, wala nang paglalagyan pa ng ibang 7 because ito na lang yun siya. Okay? So 7 ka na agad dito. So that is by eliminating squares using hidden pairs in rows and column. Okay? So pag maglalagay ka ng 7 dyan, that automatically gives you 1, 3, at 4 dito. Okay? And of course, dito din later on, 5 na lang ang kulang dyan. Alright. So it takes a lot of practice para makuha ito. But my dear math learners, I seldom use this kind of technique kasi mauubusan ka ng time kasi ililista mo pa lahat ang possible values sa isang square. And that would give you so much time wasted para ganun. Okay? So, ito na lang pwede ko maibigay sa inyo ng mga points to ponder and points to remember. Always find the obvious first. Magsisimula ka talaga kung saan yung pinaka madali. Okay? So, yung parang kulang na lang, sasabihin niya na ito yung number na kulang dito. Okay. Then your speed increases with regular practice. So practice lang, my dear math learners, matatapos ka din. And then another good place to practice your Sudoku skill is in a book. So maraming mga puzzle na nasa apps, but I usually discourage you to practice on apps like the Sudoku app because may mga times kasi na pag maglalagay ka ng number, magkakaroon ng highlight or parang sasabihin niya na mali yung sagot mo, and that doesn't give you a way to be proficient in solving Sudoku like that.
Kasi kapag ang ginagawa mo is malalaman mo na agad-agad na mali ka pala doon. So, hindi ka gagaling. Alright? So, mas maganda talaga pencil and book at saka yung paper talaga yung pwede mong gawin. Okay? Para at least, yun, at the end of it, malalaman mo, okay, natapos ko siya proficiently, accurately, and precisely. Alright. Then, copy the puzzle into a much bigger in the newspaper using a marker. Okay, so you can solve it clearly, and you can also use pen in writing the possible numbers and go by box, then by row, and then by column. So of course sa akin pwede ako magsimula by row, then by column, then by box. So pwedeng ganun, my dear math learners. Then always check twice before you put the number. Huwag kang mag-guess. Yan talaga ang lagi kong sinasabi sa inyo, my dear math learners, na huwag maghula sa pag-solve ng isang Sudoku puzzle. Okay, then have a contest with your friends, your coworkers, your classmates, para at least magiging challenge sa inyo para magiging mas mabilis ka pa sa pag-solve. And once a day, once a week, or pwede din twice a week. So ganun. If I could remember or share this to you, my dear math learners, when I was in college, I am having a contest with my classmates sa isang newspaper. Kinokopya namin yun sa mga notebooks namin. Then paunahan kami kung sinong una makatapos, and kung sinong manalo, ayun, siya ang manlilibre ng soft drinks. Okay. So, ganun lang. Then, if you're having a block, stop and take a break. Of course, pwede a couple of minutes, couple of hours, take a nap. Yun. So, parang wag kang ma-stress kapag naglalaro ka ng Sudoku puzzle. Instead of writing numbers, imagine each square as a 3x3 grid of dots. Okay. So, I'm sure, my dear math learners, as you go along with practicing your Sudoku, you will be proficient enough. And then, ito yung mga warnings natin. It is considered cheating if you guess. Ayan. So, wag kang mag-guess, my dear math learners. Only logic can solve Sudoku puzzles. Then, before using solvers, try to solve it yourself. Walang fun doon kapag parang alam na agad or malalaman mo na agad na mali pala yung row na yon, yung nilagay mo yung number. Kaya ako sinasabi sa inyo na iwasan nyo yung mga apps na yan. Okay. Then for every cell you fill in, make sure you double or even triple check your logic. One single error, wala. Sira na ang buong puzzle mo. So back to square one ka na ulit. Okay. So only one lang talaga ang solution ng isang Sudoku puzzle. Yun ang nakaganda ng mga Sudoku puzzles natin kasi ginawa talaga siya for a specific solution. And by solving that kind of puzzle, magbibigay yun sa atin ng parang enlightenment naman. Right? So, try to look the puzzle in both ways rather than working north to south all the time or east to west. So, yun nga, pwede mong pagsamahin ang different techniques sa pag-solve ng puzzles, my dear math learners. And of course, try to enjoy it yourself. Alright. So, my dear math learners, dito nagtatapos ang ating discussion para sa ating Sudoku puzzle, and I hope you have a wonderful time in solving Sudoku puzzles with me. In our next videos, we will try to solve Sudoku that is in variation. So, meron ng mga different rules and techniques din sa mga kinds of puzzles na yun. So, I hope if you enjoy this video, you can share this to your fellow friends, classmates, and schoolmates, and pakiclick na lang din ng inyong mga subscribe button dyan para at least makatulong naman tayo sa ating channel to grow. This has been your YouTube Edu Creator Math Teacher Ash, and always remember, it is fun to learn mathematics if we are together learning. Thank you so much, God bless, and keep safe always.